Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi sa tanan. Ako ning i-post nga video aron inyong mahibaw-an ang ato ang katuyuan kung nganong mag-open kita og online Bible study. Ako gyud ning i-desire sa akong kasing-kasing nga atong mapasidunggan ang atong Ginoo sa tuang pagabuhaton nga online Bible study. Ug alang usab kini kanatong tanan. Kay aron kita mutubo diya sa pulong sa Ginoo. No, kay kung dili kita mag-study, dili man gyud budako ang atong pag-ila sa tuang Ginoo. No? Kailangan gyud ta mag-meditate sa pulong sa Ginoo aron ato pagyud siyang mailhan. Kabalo ko nga nakaila na mo sa Ginoo, pero mas maayo gyud kung aduna kitay Bible study nga magtuki bahin sa kamaayo sa tuang Ginoo. Aron ato gid kining masabtan ang tanan. No? Karon nga puna, akong i-share sa inyo ang mahitungod kung kinsa ba gyud kining Ginoo nga ato ang gialagaran. No? Kinsa man kining Ginoo? Unsa man siya nga pagka-Ginoo? Ato nang mahibal-an pinaagi sa iyahang pulong nga ato ang pagatupion karong hapuna niya na ako'y share sa inyo nga mga verses o naghinaot ko nga inyo kining masundan, inyo kining basahon, o inyo kining masabtan. Na ako'y share sa inyo In Acts 17 verse 23, sa dihang si Paul nagwali dito sa Athens, naa siya'y naagian nga lugar. No, naa siya'y naagian nga lugar nga naay ribulto nga nagbarog dito, unya naa kini inscription na to the unknown God or to the nameless God. Ingon pa sa Acts 17 verse 23, ingon niya, for as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, to the unknown God, whom therefore you ignorantly worship, him declare I unto you. No? Naay mga tao dito nga naga-worship sa Diyos nga wala nila hiili. Ingon ana sab ang mga kadaghanan sa mga Kristohanon karon. Nagasimba sila, nagaampo sa Diyos nga wala nila mailhan. Busa, ang ato ang katuyuan diri nga ang Ginoo nga atong ampuan, ato ang yung nailhan. Kay basig magsige ra tag-ampo niya, magsige tag-simba, pero wala gid ta kaila kung kinsa gayon ang Diyos nga to ang gisimba. Na ako i-share sa inyo nga story ba nga dihay duha ka bata nga naa sila sa gawas sa principal's office. Ipatawag sila sa principal kay naa sila violation sa rules sa eskwelahan nga nahimo. Busa gikulbaan sila og maayo kung unsa ang pagabuhaton nga silot sa principal sa ilaha. Ingon pa sa unang bata, ingon siya, patay na gintaan ba? Kay kanira bang ato ang principal, gibantog ra bagid ni siya nga stricto kaayo. Busa silutan kita niya ani og dako kayo nga silot.
basig i-expelled na taniya diri sa eskwelahan, gumikan sa violation nga ato ang nahimo batok sa eskwelahan. Apan mitubag ang ikaduha nga bata, miingon siya nga dili sab siguro kay nasayod ko nga kining atong principal stricto man tuod ni, pero fair and just ni siya nga principal. Kabalo gyud ko nga dili siya musilot kanato og labaw sa ato ang sayop nga nahimo. Busa naglaom ko nga ang silot nga to ang madawat fair and just lang. Angayan lang kanato kay nakasala man kita. Igo na sad ang permirong bata. Nganong nakasiguro ka man yun nga fair and just kanang maong principal nga gibantog man yun na siya nga stricto kayo na siya diri sa ato ang district. Siya ang pinaka-stricto nga principal. Ganong misalig ka man yun nga mahimo siyang fair and just kanato. Mitubag ang bata. Siya kanang atong principal. Ako anang papa. Mao nang nakailagid ko o maayo kaniya. Mga igsoon, ingon ani ba ang pag-ila nato sa ato ang buhi ng Dios? No? Nga nailhan ba gid nato siya sa iyahang pagka-Dios sa ato ang kinabuhi? Basig ato lang siyang nadunggan diha sa pulpito nga ginawali, ato lang siyang ginadunggan diha sa mga testimony, pero wala gyud nato siya masinati. Wala gyud ta makaila og tinud-anay kaniya. Sama ni adtong ikaduhang bata nga nakaila gyud pag-ayos ang principal kay iya man diring amahan ang maong principal. Nan kita nakaila ba gayud kita sa Dios nga to ang ginasimba. Nakaila ba gyud kita diha nang gitawag nato nga God the Father, God Almighty. Ang uban tawagon pagani nato nga siya nga Papa God, Almighty God. Nakaila ba gyud kita kaniya? Mao na nga to ang tukion karong hapuna kung kinsa gid kining Ginoo nga to ang ginasimba. Si Ginoong Jesucristo, samtang nakiguban siya sa iyahang mga disipulo, dugay na silang nag-uban. Apan si Philip, niingon kaniya sa John 14 verse 8 to 9. Niingon pa si Philip, Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it suffice us. Jesus said unto him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that had seen me had seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father? Mga igsuon, kanina verse ba? Jesus Christ is pleading to his disciples nga makailagid sila sa amahan. No, nga kung unsa ang ilang nakita kang Ginoong Jesucristo, mausap ang amahan. Dugay na sila gauban-uban. Mga disipulo kini ni Ginoong Jesucristo, kauban niya, gikan sa buntag hantod sa gabi, kauban sila mga tulong. Apan wala sila kaila sa amahan. Musa giingnan sila ni Ginoong Jesucristo. Nga kinsa tong nakakita kanako, nakakita sa amahan. Kita daghan naman tag nadunggan ng mga wali sa simbahan. Pero ang pangutana, nakaila na ba kita sa amahan? Have we put our trust to the Father? Misalig ba kita kaniya? Mituo ba kita kaniya? O kung mag-ampo ta, mituo ba kita nga
tubagon kita sa ato ang amahan. Mao na ang pangutana nga gusto na tutukiun karong hapuna. Busa, ana ako'y giandam nga attributes sa to ang Ginoo nga akong giampo nga unta pinaagi niini atong mailhan ug kinsa gining amahan nga to ang ginasimba, kinsa kining Ginoo nga to ang ginasimba. The attributes of God. Number one, God is infinite. He is self-existing without origin. Colossians 1:17, and He is before all things, and by Him all things consist. Psalms 147 verse 5, great is our Lord and of great power. His understanding is infinite. Mga igsoon, ang atuang Ginoo nga ginasimba is an infinite God. Meaning, wala siya'y sinugdanan. No? Kung magbasa ka sa Bible, Genesis 1 verse 1, in the beginning, that is the Bible. Pero ang Ginoo, sa wala pa ang sinugdanan, naa na ang Ginoo. Wala pa ang beginning, naa na ang gamhanan ng Diyos. Nag-exist na siya. Eternal siya nga pagka-Diyos. Wala siya'y sinugdanan. Ang Colossians 1:17, nag-ingon yun, He is before all things. No? Sa wala pa'y nabuhat, sa wala pa'y namugna, sa tibuok kalibutan, ana-ana ang Diyos. Wala siya'y sinugdanan. Ingon ana ang ato ang Ginoo. Wala siya'y sinugdanan, ug wala siya'y katapusan. Mao na, ingon pa ang Psalms, great is our Lord and of great power. No? Ang iyang gahom, walay kinutuban. He is infinite. Wala nga, kailangan masayod kita na ingunaan ang atong Diyos. Usa ka Diyos nga naa na sa wala pa'y nabuhat. Sa wala pa'y nabuhat sa kalibutan, ug sa wala pa ang kalibutan, naa na ang Diyos. Nag-exist na ang Diyos. Dili siya sama sa ubang Diyos. Sila Buddha, sila Allah, nga nag-exist na ang tanang mga butang. Una ni sila ng gamas. Pero kining Diyos nga to ang gisimba, nga gitawag natong Almighty God, naa na siya sa wala pa ang kalibutan. Sa wala pa ang sinugdanan, sa wala pa yung namugna, kini nga Diyos nga to ang gisimba, naa na siya, nag-exist na siya. Walay nagbuhat kaniya, walay nag-create kaniya, kundi siya mismo is a self-existing God. Wala siya'y sinugdanan o wala siya'y katapusan. Number 2, God is immutable. He never changes. Malachi 3 verse 6, for I am the Lord, I change not. Therefore you sons of Jacob are not consumed. Ang Ginoo nga ato ang gisimba, usa ka immutable, meaning dili mausab nga Dios. Kung unsa ang iyang gisaan ngadto kang Abraham, mausab ang iyang gisaan kanato karon. Kung siya Dios nga nasuko sa sala sa Old Testament, hangtod sa New Testament, nasuko gyapon siya sa sala. Naay mga doktrina karon nga trying to equate sin and God. Nga kumandaw sa kamatayon ni Ginoong Jesucristo dito sa krus. Okay na ang magpakasala kay gibayran na ni Ginoong Jesucristo ang ato ang mga sala. Dili ka na matuon.
No? Ang Diyos nagpabilin nga wala mahimuot sa sala. Na ay panultihon nga, nag-ingon nga, God hates sin, but He loves the sinner. Tinuod na, suko yun ang Diyos sa sala. Apa nahigugma siya sa mga makasasala. Pero ana ka na sumpay. Siya usab ang Diyos na nagpadala sa mga makasasala dito sa impyerno. Busa, ang Diyos nga itong isimba, dili yun na mausab. Kung unsa ang iyang plano sa sinugdanan, mausad na dito sa katapusan. No? Kung nahigugma siya sa iyang katawhan, hangtod karon nahigugma gihapon siya sa iyang mga katawhan. Dili din siya mausab ng Diyos. Dili siya sama sa tao nga kung busaan, pwede niya nga dili tumanon. Apan ang Diyos, ang pulong nga magagawas sa baba sa Diyos, mamatuman niya yun. Gumikan kay ang Diyos nga ito ang isimba, dili ngayon siya mausab. Number 3, God is self-sufficient. He has no needs. Unsa may bot pasabot ni nga God is self-sufficient, meaning ang Ginoo wala na'y gikinahanglan. Ang tanang mga butang anaa kaniya. Busa, siya ang atuang source. Kay anaa man kaniya ang tanang mga butang. Ephesians 3:16, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Ang verse nagpasabot nga ihatag niya kanato ang tanang mga butang according to the riches of His glory, because God is complete. God is sufficient sa tanan natong mga pagpanginahanglan. Ephesians 3:20, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. God is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Tungod kay siya, usa ka self-sufficient nga Ginoo, ang tanang mga butang anaa kaniya, bisag unsa nga to ang pangayoon. Sa pag-ampo, andam siya nga ihatag kini kanato. Tungod kay usa siya ka self-sufficient God, makahimo siya sa paghatag sa tanang mga butang ato ang gikinahanglan. Tungod kay ang tanang mga butang nagikan man diha kaniya. Number 4, God is omnipotent. He is all-powerful. The word omnipotent, gikan kini sa Greek word diin omni, means all, and then potent, powerful. All-powerful. Kini ato ang Diyos nga gialagaran, mao kini ang labing gamhanan nga Diyos. No, grabe kaayo kini kagamhanan nga Diyos na ito ang ginasimba. Ingon pa sa Psalms 33:6. Ingon pa niya, by the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of His mouth. No, gimugna niya ang kalibutan, pinaagi lamang sa pulong. Ingon ana siya kagamhanan, by the declaration of His mouth, nahimo ang tanang mga butang. Pag ingon niya, let there be light, there was light. Let there be day, there was day. Let there be night, there was night. Let there be plants and trees, and there were plants and trees. There will be animals. Nahugna ang tanan, pinaagi lamang
sa iyang tulong. Ingon ana kagamhanan kini Dios nga tuang ginasimba. Busa angayan kita nga mosalig kaniya tungod kay gamhanan siya ng Dios. He is an all-powerful God. Walay makalabaw kaniya. Sa mga igsuon, kinahanglan makaila kita ug makasalig niining ba ang Diyos tungod kay gamhanan kini nga Diyos. Dili man ta makahatag sa ato ang pagsalig kung wala ta nakaila sa tao nga ato ang gisaligan. Busa, gipaila-ila ka nato ang Diyos pinaagi sa iyang mga pulong that He is an all-powerful God. Ingon pa si Job 11 verse 7 hangtod sa 9. Yun siya, can you find out the difference of God? Siya matungkan ba di mo ang Ginoo? Yeah, can you find out the limit of the Almighty? It is higher than the heaven. Ang gahom daw sa Diyos, it is higher than heaven. What can you do? Deeper than the shore, mas law pa sa kinailagman. What can you do? Its measure is longer than the earth and broader than the sea. No? Kung makita ni mo ng dagat, unsa na siya kalapad, labaw pa ni anak kagamhanan ang ato ang buhi nga Dios nga ato ang gialagaran o ginasimba. Number 5, God is omniscient. He is all-knowing God. In Isaiah 46 verse 9, remember the former things of old, for I am God and there is no other. I am God and there is none like me. 46 verse 10, declaring the end in the beginning. Declaring the end from the beginning and from ancient times, things not yet done, saying, my counsel shall stand and I will accomplish all my purpose. Unsay pasabot ni mga igsuon. God is all-knowing. Iyon pa sa verse 10, declaring the end from the beginning. Unsay pasabot ni ini nga sa dihang gibugna kita sa Ginoo, sa dihang gibuhat kita sa Ginoo, iyahan na sang gibuhat ang atuang future. Iyahan na kitang gipredestined. Unsa man ang atuang predestination to be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. Mauna ang atuang predestination na may sama kita sa panagway ni Ginoong Hesukristo. But alone from the creation and unto our predestination, kanang naa sa tunga niya, mauna ang plan of God. Mauna ang plano sa Ginoo unsaon niya nga makaabot kita dito sa tuang predestination, nga makonform kita sa image ni Ginoong Hesukristo. Naiplano ang Ginoo anang mga dapita aron mahimo kitang angayan diha kang Ginoong Hesukristo. O kanang distance diha between the creation and our predestination, diha usab kita nagkinabuhi. Nagkinabuhi kita diha na ay plano ang Ginoo. Naausap kita'y sarili natong plano kung saan nato pag-abot dito sa tuang future. Ingon pa sa Bible, many are the plans of man, but God directs the steps of the righteous. No? Ang plano sa Ginoo, maugayon ang mapatigbabaw. Maugayon ang mapatigbabaw. Busa, ang sovereign plan sa Ginoo, dili nato kana makita. Ang Ginoo lamang ang nasayod ni ana.
Busa kita gi manduan ta, gitudluan kita, gi-admonish kita nga ni Paul nga mahimo kita sensitive diha sa Ginoo aron may bawaan nato ang plan sa Ginoo sa tuang kinabuhi. Iyon pa si Paul nga we should be sensitive to the work of the Holy Spirit. Kay diha ang Holy Spirit man ang naging istorya kanato bahin sa Ginoo. Siya man ang nagka-witness bahin sa Ginoo. Busa agayan kita nga maglakaw sa kasayuran nga ang atuang Dios is an all-knowing God. Nasayon siya kung unsa ang atuang kahimtang. Especially sa panahon nga daghan kitang problema, na daghan kitang mga depression, daghan kitang mga failures. God knows that. Kabalo ang Ginoo sa atuang kahimtang. Kung naa kita sa kawan-on, kabalo ang Ginoo kung unsa ang atuang pagpanginahanglan. Usa, let us trust this God because He is an all-knowing God. Kabalo siya. Ug kabalo siya ug unsa ang maayo para sa tuang tanan. Busa iyahan ang gilatid ang tanan, declaring the end from the beginning. Iyahan ang giandam. Na anay mga pamaagi ang Ginoo nga giandam. Ang atuan na lang is pagpangita unsa kining mga butang nga giandam sa Dios alang kanato. Number 6. Hapit na ta. God is omnipresent God. Meaning, He is always everywhere. Iyon pa si Psalmist David, where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. Ang Diyos nga ito ang ginasimba is an omnipresent God. Bisag asa siya, bisag asa ka mo adto, kauban nimo ang Ginoo. Nakakita siya sa tanan natong ginabuhat. Nakakita siya sa tanan natong pagpanginahanglan. Nakita niya ang tanan. Walay matago diha sa Dios. Busa kung mag-ampo kita, dili na kinahanglan nga makikita pa kitang altar aron kita makaampo, because our God is an omnipresent God. Pwede kita mag-ampo bisag asa kay anaa ang Diyos. Nag-uban siya kanato. Iyon pa si David, bisag asa siya mo adto. Bisag mo adto siya sa langit, naa ang Diyos. Bisag mo adto siya sa kinilagban, naa ang Diyos. Bisag asa, naa ang Diyos, mga igsuon. Ingon ani kagamhanan kining Diyos nga ato ang ginasimba ug gialagaran. Jeremiah 23:23. Am I a God at hand, declares the Lord, and not a God far away? Sa imot pasabot nini. Siya ba daw ang Diyos nga who is at hand, or siya ba ang Diyos nga tuas sa layo? Mga igsuon, siya ang Diyos nga who is always at our side. Dahil ginayon sa uban nga He is just a whisper away. Bisag mo ihunghong lang nimo, mabatian ka sa Ginoo kay He is with you always. Verse 24, can a man hide himself in secret places so that I cannot see him? Declares the Lord. Do I not fill heaven and earth? Declares the Lord.
dili kita makatago sa Ginoo igsuon. Kung nagpakasala kita, wala kita'y matago sa Dios. Kung nagtago-tago kita aron magpakasala, dili ka na nato matago sa Ginoo. Kay makita sa tanan ang Ginoo. Walay matago diha kaniya. Ang atoang mga anak, mga young people, pag mulakaw na sila sa balay, they are beyond the reach of their parents. Wala na masayod ang ginikanan kung unsa ang ilahang ginapamuhat sa gawas. But I want to remind you nga ang Diyos nakakita kaninyo sa kanunay. Bisag asa ka mo, in times of danger, the Lord is there to protect you. Busa, wala kita'y matago ni ining gamhanan nga Diyos nga tuang ginasimba. He is an omnipresent God. Bisag asa ka pa mo adto, anaa siya kanunay nakakita sa tanan nga mga butang nga ato ang ginahimo. Number 7, God is faithful. He is infinitely, unchangingly true. Deuteronomy chapter 7, verse 9. Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments to 1,000 generations. 2 Timothy 2, verse 13. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself. This is our God nga po ang ginasimba. If we are faithless, God remains faithful. God is faithful to his covenant. God is faithful to all his promises. God is faithful to the salvation that he promised to us. Mauna ang Diyos nga to ang ginasimba. There are many attributes of God that is written in the Bible. Daghan pa kaayo na. Kanilang 7 ang akong ma-share sa inyo pagkakaroon. Pero kung magbasa kita kanunay sa atong Bible, makita yun nato, kung may bawlaan yun nato, kung kinsa kining Diyos nato ang ginasimba. Ang akong mga pag-ampo, mga igsuon na pinaagi sa ato ang paghahimuon ng Bible study, makaila pa kita deeply sa Diyos nga to ang ginasimba. Kung kinsa kining Diyos nga to ang gisimba. No? God is faithful. God is omnipresent God. God is omniscient. He is all-knowing God. God is omnipotent. He is all-powerful God. God is self-sufficient. God is immutable. God is infinite. Bao na mga igsoon, ako nag-ampo na panalanginan sa Ginoo kining atoang giplano nga online Bible study aron makat-on kita, magtubo kita diha sa atoang pagkakristohanon. Daghan pa kayong mga butang angayan natong may bawaan kung pinaagi sa atoang panag-ambit, pinag-agi sa atoang pag-Bible sharing, nasayod ko nga ang Ginoo magapanalangin kanatong kaalam, wisdom,
aron kita makaila pagayon kaniya ug musalig gayon kaniya. Busa ako nag-pray nga ma-install na ang inyong mga Zoom application o Google Meet ba aron makasugod na kita sa tuang online Bible study. Kani ako lang kining ipasiuna, ako kining i-post diha sa tuang group chat aron magkaroon mo og idea kung unsa ang atoang pagahisgutan. I-post nako pag-una ang mga topic nga atong panagisgutan unya sa tuang online Bible study. Busa nagapasalamat ako, nagaampo ako nga magkauban kita niining maong Bible study ug magdugan kita sa pagtubo ug sa pag-ila diha sa tuang matuod nga Dios. Daghan kaayo salamat, dalay gud ang Ginoo ug nag-ampo ako nga panalaginan sa Dios kini maong buluhaton hatagan kita sa Dios og bag-o nga desire nga makaila pa kita kaniya kung kinsa gayon ang buhi nato nga Dios. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan, akong ginadeclare ang ngayong grasya ug panalangin kaninyong tanan. Sa pangalan ni Ginoong Jesucristo. Amen ug amen.